Hi, friend! Dahil medyo special ng Vera Light ng araw natin today, pahinga muna tayo saglit sa ating business kinemer at chinemer. Dahil nga 7 months na ng aming miracle baby, nakasanayan na namin every third of the month na magkaroon ng small celebration. Kaya today, nagkayaan kami nila ate na pumasyal doon kila mama. Baga pa kasi ay nagchat na si mama na kung hindi naman daw kami busy, ay pumunta kami doon. Kaya nag-decide kami na before lunch ay gumora na doon. Pero kadalasan talaga ay gabi kami pumupunta. Pero ngayon, sabi ko, before lunch, para maiba naman. Medyo ilang linggo rin kasi kami hindi nakapasyal doon kila mama kasi nga nagkasakit kami mag-asawa. Kaya minake sure namin na before kami pumunta doon ay sure na magaling na talaga kami para hindi sila mahawa, especially si Mira. At saka yung ibang mga bata. Sobrang ibang-iba kasi talaga yung effect ng trangkaso ngayon. Sobrang kawawa yung mga bata kapag nagkasakit. Dahil nga magkapit-bahay lang din kami nila ate, sabay-sabay na kami pumunta kasama yung mga kids. Sobrang tuwang-tuwa nga yung mga bata kasi kahit papaano ay nakapasyal na naman sila sa lola niya. Gustong-gusto rin kasi ni mama na nakikita niya yung mga apo niya kasi kahit papaano sumasaya yung bahay. Yung klase ng saya na may nagbubugan, nag-iiyakan, ganon. Tapos mamaya-maya nagsisisigaw na si mama kasi hindi niya na kinakaya. Sobrang kakulitan ng mga apo niya. Diba? Ganun naman kasi yung mga bata kasi sobrang hyper, sobrang kulit. Yung ikaw na lang yung mauubusan ng energy kasasaway sa kanila. Partida, wala pa yung baby ko niyan ha. Pagdating namin kila mama, ay sumalubong na agad itong aling marites namin. Ay, parang kailan lang. Sobrang litong nitong aling marites namin. Ngayon, tignan nyo, 7 months na siya. Grabe lang talaga kabilis ng panahon. Lahat ng bata, ang bilis-bilis na lumaki. Ako na lang ata hindi lumalaki. Charing! Tuwang-tuwang ang madir kasi maingay na naman ang bahay niya. Siyempre, pati yung aling marites ay tuwang-tuwa dahil marami siyang kalaro. Hindi na nga makapag-wait ang madir at maya-maya pinakita na sa amin itong bagong bilin niyang lagayan ng dahil sa wakas, after million years, si OA, nabili niya na raw itong gustong-gusto niyang lagayan ng damit. Diba, nakakatawa kasi ganun lang kasimple yung happiness ng mother ko. Bigyan mo lang siya ng mga simple na bagay. Nako, pak na yung happiness niya. Nako, sa sobrang appreciative niyan, minsan kapag binibigyan ng mga foods, pasalubong ng mga apo niya o ng mga anak niya, nako, million years na bago pakainin. Kaloka! After nga ng small chika namin nila motherhood, ay nag-start na rin kami i-prepare yung mga lulutuin. Small merienda lang naman ang peg today. Kaya magluluto kami ng spaghetti at pansit. Sabi ko nga, ipagtulong-tulungan na namin gawin para matapos kaagad. Buti na nga lang ay kasama namin si Ate Shai na kahit may sinat na, ay nagpresenta na siya na lang daw mag-prepare ng mga kakailangan sa pagluto ng spaghetti at ay naku friend, kahit wala tayong skills, talents, and capability sa pagluluto, gara na, kasi wala tayo naman ibang choice. Uy, si OA! Yes, nilagyan lang natin ng a little bit of salt, a little bit of oil, and lots of water. Pak! Para hindi naman sumakit yung tiyan na makakain, no? Inuna na nga namin i-prepare itong pang spaghetti habang hinihintay sila mama na bumalik galing bayad kasi bumili pa sila ng mga ingredients para sa pansit. Wala naman talaga sa option yung pansit, pero dahil meron pa mga bihon na natira si mama, sabi niya, bibilhan na lang daw niya ito ng mga ingredients para kahit papaano, yung may kasama naman at may partner yung spaghetti. Hindi lang din kasi kami yung tao dito ngayon sa bahay. Papagawa kasi si uncle ng bahay niya, kaya sabi ni mama, isama na namin sa merienda yung mga nagtatrabaho doon sa bahay. Para isahan na lang at hindi na siya mag-prepare pa ng ibang merienda para doon sa mga nagtatrabaho. Habang nilalaga namin yung pasta, ay pinrepare na namin yung mga ingredients na ihahalo doon sa spaghetti, pati na rin sa pansit. Diniproso na nga itong hipon. Kasi sabi ni mama, ito daw yung masarap na ihalo doon sa pansit. Diba? Bongga! Super saya nga minsan pumasyal dito kay mama kasi talagang feel na feel mo yung bukid life. Peaceful, relaxing, ganyan. Wag lang talagang galitin si mama friend. Kapag nag-sermon kasi yun, naku, wala talagang sinasan. World War X talagang labanan friend. Sorry mom, love you. Ito talaga yung isa sa pinakamasayang part kapag nandito kami kay mama. Yung magluto kami ng mga foods, tapos sabay-sabay kaming kakain. Yun yung pinaka-banding namin most of the time. Malapit lang din naman yung bahay namin kila mama, pero hindi naman everyday nakakapasyal ka. Kasi yung iba kong mga kapatid, busy sa kanilang mga work, while kami naman, busy din naman kami sa aming small business. Siyempre friend, required tayong kumayod at maghanap buhay. Pero kahit ganon, minimake sure talaga namin na kapag merong mga simple celebration, ay present talaga kami. At dahil nga hindi na natin kinakaya ang mga susunod na stepping stone sa ating luto set, nagpa-rescue na ako dahil nga alam ko na siya ay merong skills and talent sa pagluluto. Talent? Sana all. Kapag nagluluto nga, wala kaming ibang ginawa kundi tumawa ng tumawa sa mga bagay-bagay. Sorry po sa 6,000 people na pinakialaman namin ng buhay. Hoy, bakit ang dami? Dahil nga hindi makukumpleto ang araw na ito na wala kaming nagawang kalokohan. Dahil talaga nga namang magkasama na naman ang mga alagad ng kabutihan. Gumawa kami ng kasamaan. Huyo kayong judger ha, pero lang talaga naming favorite ang crab. Sino ba naman ang hindi mag-depend, diba? Sa panahon ngayon, sobrang sarap kumain ng seafood. At walang masamang kumain ng seafood, maliban na lang kung hindi sa'yo. Diba? Eh, hindi nga sa amin yung crabs. Basta ako ay may ebidensya.
Diba? Literal na tuwang-tuwa talaga sa mga kalokohan. Pagkawin nga nila mama galing palengke, sinunod na rin namin i-prepare itong pansit. Kasi malapit na rin mag-alas 3 at kailangan na magmerienda ng mga nagtatrabaho. Kaya isasabay na namin sa merienda namin. Every month talaga ay sinisikap ni mama na kahit papano ay magkaroon ng konting salo-salo bilang pasasalamat nga sa small milestone ng aming baby miracle. Ang reminder din na pwede nating i-celebrate maliit man o malaki ang blessing na dumarating sa atin. Kasi alam naman natin na everyday when we woke up, alam natin na blessing na agad yun. Kasi pinahiram niya naman tayo ulit ng panibagong araw para i-enjoy yung buhay natin. Kaya dapat maging grateful tayo sa talagang tinitake namin yung mga ganitong opportunity kasi kahit paano nakakapag-relax at nakakapag-bonding ang family. Sana kayo rin. Dahil nga maaga pa rin, ay pinaplan namin ni Habi na umuwi nga at magbukas pa ng pero naisip namin na sulitin na lang yung at magstay na lang kami hanggang dinner. Nagkayaan din kasi kayo magpipinsa na mag-chill saglit. O siya, nga dito na lang. Bye!